natin ngayon na basically karamihan sa mga motorista ngayon is meron iba't ibang perception, taste, and also kanya-kanyang kagustuhan sa motorsiklo na gusto nilang makatain sa pansarili nilang gawain. Which is, kaya nga yung meron mga iba't ibang motorcycle brands ngayon na nagkikita ng iba't ibang klase ng style ng motorcycle based sa panlasa mismo ngayon ng ibang tao, especially Pinoy. So, karamihan ng mga nakikita natin ngayon, yung iba, feel talaga nilang mag-scooter. Tulad ng mga hiningin scooter ngayon, which is yung mga Honda Click, Samurai 155, so on and so forth. Then meron mga ilan na naka-maxi scooter, which is yung mga pang-bigger type na scooters. Then meron din mga ilan din na gumagamit din ng mga katulad nito na retro classic scooters na kagaya ng Vespa at saka nitong nasa gilid ko ngayon na SOM Tuscany 150. So, bago natin simulan ang pag-ikot sa motor na to, intro muna tayo. Nakita ko na rin lang kanina na ito, isi-showcase natin tong Tuscany 150 na SYM, which is may pagka-retro classic ang style nitong motorsiklo na to. Based from Italy. At halos kuwang-kuha nila ang design ng pagka-Italian scooter ng isang to. So, napakaganda. Take note, ang nag-release nung gantong klaseng motor. So, since nakikita nyo na sa emblem sa harap, SYM po. Then, at the same time, meron itong displacement na 149.6cc. So, converted, round up na natin, 150. Then, meron na itong engine type na 4-stroke, single cylinder. Naka-single overhead cam na rin. Plus, naka 2 valves na rin po ito. Meron siyang bore and stroke na 57.4 by 57.8mm. Then, also, compression ratio na 10.7:1. So, fuel system, EFI, electronic fuel injected. So, expect natin matipid na itong isang to. Then, cooling type nito is naka-air-cooled pa rin. Pero, which is technically mura lang nito sa maintenance kapag air-cooled. So, ayun. Then, frame type, pipe underbone. Medyo may pagkaganon. So, also, ang emission nito is pumasa na ito sa Euro 3 standard. So, Euro 3 standard na din itong motorsiklo na ito. So, max output nito or yung max power na kaya nitong ilabas is 8.5 kilowatt at 8,000 RPM. Then, ang max torque nito is 11.4 Newton meter at 5,500 RPM. So, ang kanyang transmission type naman is naka-automatic na yung kanyang transmission. So, CVT na rin to kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, tatapos na natin ibigay ngayon yung technical specs ng Tuscany 150. So, ngayon, try na natin ikutin yung motor na ito mismo. So, yeah, let's go. Another thing that I've been already observed from this kind of motorcycle, yung kanyang retro classic style design dito mismo sa bike na ito. Since ito ay naka-Italian based, may emblem pa dito ng Italy dito mismo sa harap. So, given type na siya na pag Italy type talaga ang kanyang design. So, bukod pa dyan, ito pa yung isa pa sa magpaganda sa kanya, yung kanyang emblem dito sa harap ng SOM. Then also yung kanyang headlight. Front natin dito sa harap. Kanyang headlight dito sa harap na medyo malapad. So, pagkakaalam ko is naka-LED na rin ang kanyang headlight din. Since ganun din ito mismo kanyang mga turning lights dito sa may bandang harapan. So, kung mapapansin nyo yung design niya, very classic, very retro. Then, at the same time, sobrang nakaslide lang siya pababa na merong konting upper na nakaumukit dito sa gitna. Which is already doon na yan siya sa ganyang klase ng design kung tutusin. Plus, fully fendered na rin yung buong front niya. Hindi siya katulad ng mga spike, yung mga sharpen edges na designs ng mga typical na scooter na to. Ito, kahit classic mo siya tingnan, sobrang modern nito kung tutusin. Sobrang modern tingnan nito kung tutusin, kahit na medyo may pagka old fashioned look na yung kanyang motorsiklo. So, punta tayo dito mismo sa kanyang baba. Take note, itong brake system niya dito sa baba is disc brake na rin. Then also, naka-tire mags na rin, naka-wheel mags na rin ito. Ang kanyang front wheel naman, which is ang ginagamitan naman siya ng commuter tire, basically meron na itong sukat na 110 by 70 by 12. Then naka-tubeless na rin itong kanyang gulong dito sa harap. Plus, ang kanyang suspension dito sa front is
hindi ako nagkakamali, ano na to, naka telescopic port na rin ito dito sa harap. So tingnan natin dito mismo sa kabila. Papansin din natin dito sa view nito mismo, makikita natin yung kanyang disc brake plus yung brake caliper niya rin dito mismo sa kabila. So nabanggit ko na rin kanina na tubeless na rin itong tires niya. Then also pwede mo rin ito gamitan ng commuter tire kung tutusin. Actually commuter tire na nga ito eh. Plus, ang gamit niya ditong suspension right now is telescopic fork suspension, which is typical na natin nakikita ngayon sa sa mga scooters na existing ngayon dito within the market. Pero isa pa sa mga nagpaangas dito sa motor na to, kahit na sa design nito na retro, is yung kanyang extended fender dito sa may bandang likuran na nakasagad din mismo sa kanyang sa kanyang motorcycle wheel or sa kanyang tires mismo, para at least malesen yung dirt intake din sa may bandang likuran ng gulong. So kung tutusin, kung mapapansin natin, kapag classic type looks or classic looking na motorsiklo, eventually given talaga na sobrang o mas maliit pa yung kanyang tires compared dun sa mga ano ngayon, mga bagong naglalabasan ng motorsiklo ngayon. Pero ang kinagandaan kasi nito, para ma-emphasize nila kasi yung classic looks ng isang motorsiklo is talagang kinukuha talaga nila yung base na itsura ng isang motorsiklo mismo. So kung ano yung typical na design ng isang motorsiklo, especially galing ng Italy, yung design, ganyan na ganyan mismo yung itsura. Nakaka-good looking naman siya. Although meron lang talaga siyang malaking disadvantages in terms of ground clearance, pero nakukuha pa rin niya yung eksaktong panlasa ng mga consumer or yung mga bibili ng ganitong klase ng motorsiklo na ito. So yun. So punta tayo dito mismo sa kanyang gitna, since na-discuss na natin yung front, since ito ay medyo minimal lang ang kanyang design, since nakakailang since na ako. Punta tayo dito mismo sa gitna ng motor na to, na after na ngayon natapos na natin yung banda dito sa may harapan. Tayo ngayon sa bandang gitna, so which is nakikita na natin ngayon dito yung controls. So kung napapansin nyo mabuti, kung di katulad ng ibang scooter, napaka-minimal lang ang kanyang controls dito sa part ng motorsiklo nito. Since doon sa kabila, meron lang, mamaya di-discuss natin yan. Napapansin ko lang kasi meron lang siyang electric start dito, then also dito lang meron marami-raming controls dito sa kabila. Pero unahin muna natin ngayon yung kanyang instrument panel. So since ito ay naka-digital na, so dito meron tayong odometer sa taas. Kung hindi nyo napapansin, nakita ko na kasi halos sa brochure to eh. So may odometer tayo dito sa taas. Nandito rin yung nakalagay yung timer. Plus nandito rin nakalagay yung dito mismo sa baba, ito sa lower part na to, dito nakalagay sa gilid yung fuel gauge natin, plus yung kanyang speedometer, digital speedometer din. So kung mapapansin natin mabuti, ikot tayo. Start tayo palagi sa right. Okay, so right controls. So katulad ng sinabi ko kanina, napakakunti lang. So ang meron lang sa right controls niya is itong electric start lang. Then also sa left side naman is ang meron lang sa kanya dito is yung high beam and low beam, horns, plus turning lights. So ganun lang karami. Plus meron siyang tinatawag na controls dito mismo sa kabila, which is po pwede tayong magpalit ng mode kung anong trip ba ang gusto natin. Itong button na to, doon siya naka-in-charge. Then pwede tayong mag-set ng timer through using this one, itong set na button na ito. So plus buod pa dyan, pwede pa natin mai-showcase dito sa sa motorsiklo na ito is naka smart keyless technology na rin po itong si Tuscany 150. So mantakin nyo, kahit na naka-classic retro looking pa rin itong motor na to, is hindi pa rin siya nagpapauli in terms of technology that they are using for this kind of motorcycle, or yung sa technology na inad nila dito sa motorsiklo na to. So may iba't ibang modes to. So meron din tong lock, ayan, may on and off din. Meron din para sa seat, meron din para dito sa makina. Then also meron din tong kasamang utility hook dito sa may gitna, which is po pwede na tayo maglagay ng mga iilan pang mga pinamili natin dito, para hindi na rin makasagabal dun sa manibela natin sa kabila, at saka para mabalanse din natin yung
pagdadrive natin while riding this kind of motorcycle. So by the way, kung hindi nyo na itatanong, ang max load mismo nitong utility hook na ito is to be exact 1 kilogram lang ang pwedeng ikarga nito. So hindi kayo po pwedeng magkarga na napakarami dito. Yun lang. So medyo curious ako on some point. Meron siyang USB charging port dito katulad ng iba pang mga units ni SYM tsaka Euromotor, which is naka-indicate na rin siya dito sa may bandang kanan na part na malapit sa susian, pero wala lang siyang pocket. Advantage niya kung totosin dito, wala siyang side pocket, pero kung pwede nyo naman siyang diskartehan, lalagyan nyo na lang ng phone holder dito mismo sa lalagyan ng side mirror niya. So kung mapapansin nyo mabuti, bakit nga ba wala nga masyadong side pocket ito kahit sa kanan? So simple lang, try natin i-mode to. Ayan. So ang kagandahan kasi dito mismo kay Tuscany, yung kanyang gas tank is nandito na sa mismong gilid. So napagkakamala natin tong side pocket, pero eventually ito ay bukasan pala ng gas tank niya. So mamaya balikan natin ng konti. Ay hindi, ngayon na pala. So ang fuel tank capacity kasi nito, to be exact, kung hindi ako nagkakamali, is yung 5.7 ang fuel tank capacity nito. So since wala pa tayo nakukuha ang data kung ilan nga ba ang actual na kilometrahe na kaya nitong konsumo or kaya nitong i-drive sa 1 litro, kailangan natin malaman yung siguro sa susunod. Ito is kahit paano, magandang advantage na rin to para sa isang retro classic na nandito yung kanyang gas tank sa harap. So since easy to access na, wala man siya dun sa may pinakababa dito mismo malapit sa may footboard, pero at least andito siya ngayon, nakalagay mismo sa may side nung kanyang side nung motor front view niya dito mismo sa motorsiklo na to. So yun, balik natin. Medyo mahirap lang yung balik. So indicate din natin yung kanya napakaganda at napakalapat na footboard kahit paano. So sakto lang to. So kailangan meron lang siyang ilalagay dito na rubber matting dito sa baba. Then saktong-sakto na yung pagka-itsura niya ng retro classic na bike. The same time, ito mismo saktong-sakto lang dito at may kalakihan din to kung tutuusin para sa mismong nagda-drive na rider or motorist para dito sa motorsiklo na to. So very comfortable na rin kung isipin ko titingnan din. Then punta tayo dito sa may bandang gitna. Ayan. Excuse me lang. So ito, medyo may pagkarap na rin yung texture, pero malapad na rin ang kanyang upuan sa likod, especially ay magandang klase ng seat kung totosin. Hindi naman siya ganun kalambot, hindi naman siya ganun katigas. Saktuhan lang din. Pero depende yan sa inyo kung paano nyo siya uusgan. Pero sa akin kasi saktong-sakto lang to. So grab bar, which is may pagka-classic din, ayan. Then at the same time, napakalaking comfortability na rin mismo nito sa OBR mo kung ito mismo yung dito, kung gantong mismo na yung upuan ang gagamitin mismo dito sa motorsiklo na to. So in my different own perspective, napakaganda, then napaka elegant tingnan ng motorsiklo na to. Then pasok na pasok to kung halimbawa meron kang OBR o meron kang angkas kung tutuusin. Ngayon, tingnan natin yun mismo dito, yung kanyang underseat compartment. Moment of truth. Thank you, sir. Try natin buksan. Ganun lang pala siya. Yan. Pitik lang. Yun. So, meron na siyang huge compartment dito. So, ano nga bang indicated ng kanyang huge compartment dito sa Tuscany 150? So, frequently, ito yung mga rubber paddings niya para dun sa may footboard. Plus, battery section, battery storage. Dito natin po pwede ilagay yung battery natin. Then ito, isimplihan na lang natin. Itong compartment na to, napakarami mo nang mailalagay kung tutusin. So based on my observation, tingin ko, depende sa size ng helmet Depende sa size ng helmet. Kung pwede ka maglagay dito ng full face or half face helmet, kakasya yan. Kasi napakalaki na ito, imposibleng hindi pa magkasya yung isang full face helmet dito. So gusto ko sana matry. Wait lang, kunin ko lang yung SEC helmet ko doon. SEC helmet ko na bago. So SEC Universe.
Shape up yan, modular. Sek, baka naman. Dito kay Tuscany 150. Yan. Open natin. Medyo mahirap lang mag-open eh. Wait lang. Tanggalin muna natin yung mga rubber padding dito. Check natin. Sa unang tingin, madali mo lang naman ma-identify kung kasya yung helmet o hindi. Pero dito susubukan natin. Ayan. Pero since lahat naman kasi ng classic type eh, pinapartneran din natin ng classic helmet eh. So given yun. Ayan. So, tingnan natin ngayon kung masasara natin to. Since kasya naman siya sa loob. Okay, kasya siya. Mailalak pa to. Ayan. Nailak pa siya oh. Kasyang-kasya ang helmet dito. Pero technically, katulad mo sinasabi ko kanina, depende yan sa size ng helmet. So since itong helmet ko, ang size nito is double XL. Medyo malaki pa to, pero tingin ko at least mga large yan na XL na size ng ng helmets, kakasyang-kasya na dito, magpipit na siya dito sa motorsiklo na to. So yun ang kagandahan, meron siyang malaking compartment. Then at the same time, kagandahan kasi dito is marami ka pang mailalagay na other utility things kagaya ng mga kapote mo, registration, and the same time so on and so forth. So yun, marami pa. So ayan. So ayan, obserbahan na natin yung under the seat. Then at the same time yung kanyang seat mismo, nakita na natin, plus grab bar. Then yung kanyang side naman is basically ayan, so very neat color para sa isang Daisy White. Plus yung kanyang medyo may pagka-modernized looking na exhaust na medyo mababa compared dun sa mga iba pa nakikita ko na scooter, since ito ay classic, binagay lang naman nila. Plus yung emblem ng Tuscany, which is it is always making very simple at the moment. Plus yung turning lights and kanyang signal lights dito, ay yung turning lights niya and yung kanyang tail light dito mismo sa likuran. So napakaganda and napaka-elegant ng design nito kung tutuusin. Ayan. So turning lights, then tail light. So nakasama na siya sa pairing. So halos parehong-pareho ng mga Italian-based design itong gantong klaseng motorcycle. So although hindi lang ito yung re-review natin, meron pa tayong isa pa nakapending kay Benelli. Makikita natin mismo yung classic looking design nito, mapaharap man o likod. So yun ang kagandahan talaga dito. Ngayon pag-usapan natin mismo yung kanyang suspension sa likod. So ikutin natin ang bahagya. So ilan nga bang suspension nito kung tutusin? Meron tayo ditong isa. Tingnan natin sa kabila kung meron din ba. Fully covered kasi yung likod na ito kaya hindi natin masyadong makita. So tingnan na lang din natin. Dalawa. So naka-dual shock suspension pala ito mga dre. Pero medyo may kababaan niya lang. Then at the same time naka-automatic transmission din ito. Sad to say, wala lang siyang kickstart. Pero naka-CVT pa rin all throughout din. So yun ang kagandahan dito sa motorsiklo na to. Then at the same time, ang kanyang brake system sa harap, sa harap at likod is magkapareho na rin. Since naka-disc brake na rin itong likod, so yun ang kagandahan dito. Then also, naka-commuter tire na rin ito dito mismo sa likod, which is very usual at napakaganda rin kung tutusin. Para isa isang 12 inches na gulong, classic looking na bike. So kailangan natin malaman yung actual na rear wheel nito or yung rear wheel size nito. So ang wheel size nitong or yung tire size nito mismong rear is nasa 120 by 70 by 12 ang kanyang likod. Then also naka-tubeless na din ito. Same din nung sa harap kanina. So kung napapansin nyo mabuti ay naka-disc brake na rin. Naka-dual piston calipers na rin all throughout din. Then at the same time naka-dual shock suspension rin to sa likod. So masyadong tago ito. Grabe. Malabong pasukan ng dumi ito. Kung papasukan man ng dumi ito, mahirapan na talaga kayo linisin to. Kailangan yung buklatin lahat yung pairings nito. So yun kung marunong kayo magbaklas talaga nito. Then also syempre
titingnan nga natin. Andito rin yung kanyang fender. Ayan, may maliit na fender pa siya dito kahit papano. So, isa yun sa mga nagpaganda ng classic looking design niya dito. So, very Italian type na classic itong gantong klase ng design. So, ayun. So, halos nalibot na rin natin itong motorsiklo na ito. So, basically, balik tayo dito sa mismong harap. Currently, meron itong dimension na 1,855 by 715 by 1,130 mm. Then meron itong ground clearance na 101 mm. So, given na kayang-kaya na ito ng Asian height, so at least 5'5 to 5'3 kaya to. Naniniwala ako doon. 5'2 pwede, tip 2 okay lang. At least nababalansin mo pa rin naman yung motor. So, given na mababa lang din itong motorsiklo na to, then also dumagdag pa niya na nagpababa sa kanya yung kanyang radius ng kanyang mismong gulong, maparap o likod. So, very for short kind of, very short to, which is capable na rin ito para sa mga short type of riders na rin. Nakakatulad ng mga typical na Pilipino ngayon. Especially kung gagamit sila ng ganitong klase ng bike o totosin. Marami rin kasi talagang uhumaling sa ganitong klase ng design ng motor, especially dito mismo sa mga ganitong klase na neoclassic retro looking bikes na kinikater ngayon ng iba't ibang klase ng motorcycle brands, especially itong si SYM. So kung napapansin nyo naman, very elegant, very aesthetic, very pero very simple lang yung design niya. Napakaganda kung tutuusin at napaka classic talaga niya tingnan. Sa itsura pa lang, harap mismo, sa harap-harapan pa lang mismo. Okay, so hindi na natin kailangan seat height test since nakikita naman na natin nabot talaga to ng isang Asian height. So looking forward din ako na makapag-test ride din ako ng ganitong klaseng motorsiklo since na ito ay neo-classic retro bike na rin. Marili din natin to while we're going to ride. So yun. So, alamin natin ngayon ang price list nitong mismong Tuscany 150. So, ngayon, okay, so pag-uusapan na lang din natin naman yung Tuscany 150. Alamin na natin kung magkano yung SRP nito. So, technically yung SRP ng Tuscany 150, nasabi ko na sa last video ko is 108,900 to be exact. Then meron tayong 6 different types of mode of payment kung kukunin mo ito ng installment. So, basically, pag kinuha natin ito ng installment is 6 months, pwede natin itong punuin ng 19,328. Then sa 12 months naman is 10,566. Sa 18 months naman, ang mode of payment is 7,645. Then also 6,185 naman sa 24 months. So sa 30 months is 5,308. Then also sa 36 months naman is 4,724. So take note, hindi ko pala nabanggit magkano down payment nito. Simple lang. Ang down payment ng isang Tuscany 150 is nagkakahalaga lang ng 12,000 pesos. Magkakaroon ka na ng ganitong klase nito. So yun nga Dre, hanggang dito na lang muna tayo. So itong review natin sa Tuscany 150 hanggang dito na lang muna. So yun nga maraming salamat. Have a great day ahead. Ride safe. Thank you. Out.